Natuntun po ng GMA Integrated News sa Quezon ang construction company na iniugnay ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez kay Senador Jinggoy Estrada. Nadiskubre rin naming may ilang proyekto ang kumpanya roon na hindi pa tapos kahit na 2024 pa ang target na completion date. Nakatutok si Ian Cruz. Yung pera po na yun, yung nasa bahay na po yun, I think... Lumutang ang pangalang WJ Construction nang banggitin ito ni dating District Engineer Bryce Hernandez kaugnay sa mga kickback na flood control projects. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Nasangkot pa ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada dahil staff daw niya ang Beng Ramos na contact daw ng WJ Construction. Itinanggi ni Alcantara na may ganitong usapan at project. Itinanggi rin ni Senador Jinggoy na may kinalaman siya sa proyektong ito at wala rin daw siyang staff na Beng Ramos. Pero may CCTV daw na hawak si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson nang magpunta raw ang taga WJ Construction sa Senado. Dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan yata Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Sa sumbong mo sa Pangulo website, may isang proyekto na nakalista sa WJ Construction na flood mitigation structure sa Estero de San Miguel sa Barangay 385 sa Manila City sa halagang 24.5 million pesos na may completion date na June 2024. Maayos ang proyekto at gumagana raw ito, sabi ng kagawad sa lugar. Sa DPWH website naman, may iba pang proyekto ang WJ sa Maynila at Quezon Province. Sa Notice of Award document na ito mula sa DPWH website, may halos 10 milyong pisong kontrata na na-award sa WJ Construction para sa pagpapatayo ng flood control mitigation project sa Barangay 6, Lucban, Quezon. August 13 lang ito na-award. 2 araw lang matapos ang press briefing ng Pangulo tungkol sa mga flood control project. Nagpunta ang GMA Integrated News sa Lucban pero di namin nahanap ang proyekto. Wala pa rin daw nababalitaan ang Municipal Engineering Office kung nasimula na ang proyektong ito. Ang meron daw na proyekto ng WJ ang konstruksyon ng bypass and diversion road malapit sa bagong Municipal Hall ng Lucban na patungo sa bayan ng Tayabas at Pagbilao. Sa karatula, makikita na mahigit 68 million pesos ang proyekto na mula sa 2024 national budget. Nagsimula ito April 2, 2024 at dapat tapos na no October 2024. Pero tila di pa tapos ang proyekto. Sabi ng mga trabahador na nakausap namin, walang trabaho kanina dahil hindi raw maganda ang panahon. Hindi kasama ang WJ sa 15 contractors na sabi ng Pangulo ay nakakuha ng bulto ng flood control projects mula taong 2022 hanggang 2025. Nakuha namin ang isinumiting audited financial statement ng WJ Construction sa Securities and Exchange Commission. September 21, 2021 ito nabuo. Isa itong one-person corporation. Ibig sabihin, iisa lang ang stockholder na ito at ito na rin ang director at president. Base sa mga dokumento na isinumite sa Securities and Exchange Commission, isang Warren Jose ang tanging stockholder, direktor at presidente ng kumpanya. 30 million pesos ang capital stock ng kumpanya. Nasa Lucena City ang opisina ng WJ Construction Corporation. Isang babae lang ang humarap sa amin. Ang legal officer daw nila ang magbibigay ng pahayag kaya iniwan namin ang contact number sa kanya. Ang babaeng nakausap din namin ang sumagot sa teleponong nakalagay sa DPWH document ng WJ Construction. Sa impormasyon ng City Hall ng Lucena, updated daw ang permit at pagbabayad sa City Treasurer's Office ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.